Hello mga mare, wala nagtatanong pero ito na nga at February 4 na at 4 days na lang ay operahan na nga itong si Ellie. Pagkagising nga namin dalawa, ito nga nandito na nga kami sa backyard at syempre nagpupo na nga siya dyan at wiwi. At si Ellie talaga mga mare ko kapag ka talaga maaraw dyan ay gusto nyo talagang nagtatambay nga dyan kaya hinayaan ko nga muna siya dyan saglit. At wala din naman ako noon at ayaw sumunod sa akin. At total naman kakay sobrang maaraw ngayon ito nga tahayaan ko ang muna lumabas nga ang Tortculets at ayan binuksan ko na ang Payamansyon. At syempre nga ang unang lalabas nga ng Payamansyon at ito nga si Tortilli. Ay syempre alam nyo naman si Tortilli ay gusto nga talagang mukbangin itong si Ellie. Hindi ko talaga alam kung anong meron kay Tortilli pero siya lang naman ang ganyan sa kanilang tatlong pagong. At kaaga-aga nga mga mare ko ako nga talaga inamalo na nga ng bata Ay ito naman din kasing si Ellie ay ayaw umalis. Bumalik na nga din kami ng kwarto parang ako ay maghilamos at magbihis na nga. Sa kakaantay nga nitong si Ellie ay para bang nainip na nga siya sabi niya siguro ay kabagal-bagal mo talaga. At nung malaman nga ni Ellie na kami nga iaalis na, ayun, tuwan-tuwa nga ang bata at nagtatalon pa. At ito nga pala mga mare ko, first time nang gagamitin nitong si Ellie, ito nga kanyang car seat. Parang naninibago pa nga itong si Ellie, paano sanay kasi siya na nakaupo nga lang sa aking lap tuwing nag-drive ako. Pero sabi ko nga para sa safety namin, kailangan niya talaga muna nga maupo dyan at buti naman ay nakinig nga itong si Ellie. At ito mga mare ko, driving na nga kami nitong si Ellie. Buti na lang din talaga ay mabait nga itong bata na ito, kita nyo naman. At hindi ko nga alam kung naglalambing ba itong si Ellie o gusto na namang mag-vroom-vroom. At Bugs, ito na nga mga marikot, nandito na nga kami at ibababa ko na nga sa kanyang car seat. Ito nga si Ellie. Ay kita niyo naman si Ellie hindi naman siya excited Alam niyo, feeling ko hindi nga nakaranas ng mga walking na ganito nga si Ellie. Kaya tuwing lalabas kami, talagang mararamdaman mo na masaya siya at excited siya. Dahil ayon nga sa chismak na nasagap ko, doon nga daw sa bahay nung nagsabing siya nga ang may-ari kay Ellie ay yung mga aso nga daw nung tao na yun ay mga nakatali lang daw. And yes, opo mga mariko, nakakalungkot nga din talaga. Pero dahil nga sa existing law dito sa amin sa US ay hindi mo naman sila pwedeng pakialaman din. Dahil ang mga aso dito ay considered talagang properties. Kaya ang sabi ko nga, gagamitin natin ang mga platform nga ng social media para maibahagi namin sa inyo ang kwento ni Ellie or ang mga possible kwento pa ng mga kagaya ni Ellie na ang mga aso ay kailangan ding mahalin. Kung merong may mga mamis na nanonood at may mga anak, sana po ay maturuan natin ang mga anak natin ng tamang pag-aalaga sa mga hayop. At para sa mga susunod na henerasyon mga mare ko, ay wala na nga ang magiging katulad ng kwento ni Ellie na ang bawat hayop o ang bawat aso ay may kanya-kanya ng tahanan ng mga nagmamahal sa kanila. Para po sa mga hindi nakakaalam, sa 8th po ay ooperahan na nga po itong si Ellie. Ikakapon na po siya or neuter. Lilinisin din po ng vet ang kanyang mga tenga na na-infection na nga po. At dahil nga po sa kapabayaan ng kanyang dating owner, ooperahan din po ang mga mata ni Ellie dahil yung isang mata po niya ay hindi na nga po nakakakita. Bali, tatanggalin po nila yung eyeball at tatahiin. Kahit ako man talaga mga mare ko ay sobrang nalulungkot para kay Ellie. Pero yun kasi ang pinakamabuting gawin para sa kondisyon ni Ellie at para din sa health niya. Kaya sana po isama nyo nga sa inyong mga panalangin si Ellie. At ang promise ko nga pala kay Ellie, hanggat hindi pa siya naoperahan, sabi ko ay lalabas nga kami. Gusto kong ma-enjoy niya talaga ang bawat walking session nga namin at talagang magaganda ang view. At dahil ramdam ko din talaga na kapag nga ginagala ko itong si Ellie ay masayang masaya siya. At kita nyo ay kabilis ng bata. Nababasa ko na din talaga ang routine nga nitong si Ellie tuwing umaga 2 times talaga kaya nagpupupo. Nakaisang pupo lang siya sa bucket kaya ito alam ko na agad ang mangyayari dito. Bugs, pupo na nga daw muna siya dyan. At dahil nakaraos na nga daw si Ellie ay ayun, takbo-takbo na nga daw ulit. Napakatahimik talaga dito sa lugar namin mga mare ko at talagang gustong-gusto ko yung ganito. Pagkatapos ay ayan, madaming puno nga sa paligid. At ito mga mare ko, tapos na nga mag-walking si Ellie kaya ito papasok lang kami ng sasakyan pero bago nga yun, ay syempre ay kailangan kong punasan ng kanyang wet poo. Ay syempre mga mare ko, napakabait talaga nitong si Ellie at talaga nagpapapuna siya At pagkatapos nga isasakay ko na nga siya ulit sa kanyang car seat. Ay, bititit, kita nyo nga itong si Ellie hindi ko alam kung nagpapakit ba yun or gusto nang mag-vroom-vroom. Nandini na nga kami sa bahay pero kita nyo nga ang Ellie parang sabi pa nga, malabas pa tayo. Sabi ko nga, wag siya mag-alala at araw-araw kaming lalabas. At sa kanan nga pala ng inyong mga screen mga mare ko, ayun nga pala yung matang operahan nga kay Ellie. Ay kung kita nyo naman ay hindi nga pantay ang kanyang mga mata. Pero sabi ko nga sa kanya ay okay lang yun at talagang poging-pogi pa din itong si Ellie, diba? At ang bata-batuta nga ay ayun na nga at excited na nga din bumaba ng kanyang sasakyan. At pagbaba nga ng sasakyan mga mare ko ay ayun, diretso pahinga at napagod nga ata. Hayaan ko muna siyang magnap nga ng konti dahil ganyan ang palagi niyang ginagawa pagkatapos nga ikakain siya. At pag-check ko naman sa Tortculets, ayun, nasa labas na nga silang tatlo at talagang nagbibilad nga ang mga batang ito. At Bogs, ito na nga at gising na nga si Ellie at ito at kukuha na nga ako ng kanyang pagkain. Kukuha nga pala ako ng isa nito at ihahalo ko nga sa kanyang kibble pero hindi nga ako makapili kaya sabi ko ay si Ellie na nga ang mamili. At ayun na nga at mukhang nakapili na nga ang batang si Ellie Kaya ito na nga yung ating bubuksan mga mare ko. At ayan, ihahalo ko nga lang sa kibbles nga ni Ellie. Sit. Good boy. Okay, stay. Ay, apo, wititit nga. Talagang masunurin nga din itong si Ellie. At tuwing wiwi time nga nitong si Ellie at ayan, nandiyan nga ang Tortculets sa labas. Ellie talaga gusto talaga nakikipag-chill nga sa kanila. May isang problema lang talaga mga mare ko tuwing nandito nga sa labas si Ellie at kasama nga ang Tortculets. Ay, paano ba naman itong si Tortilla? Ay, talagang lagi niyang hinahabol nga itong si Ellie at para bang palaging nagugutom itong si Ellie at nakakaasar minsan.
Kaya hindi talaga pwedeng iwan nga dito sa labas nga si Ellie mag-isa kasama ang tortculets. Pag ako nga ay naasar, ay kakagatin ko talaga si Tortilli. Kaya para nga makapag-chill nga dyan si Ellie, ito nga, pinasok ko na nga sa loob na nga ng Payamansyon, ito nga si Tortoli at si Tortilli. At ito, naiwan nga dito sa labas, ito nga si Tortali, dahil kaibigan nga nitong si Tortali, itong si Ellie. Pero bititit nga mga mare ko, habang binabantayan nga nitong si Ellie, itong si Ali na kumakain, ay talagang natatakam nga itong si Ellie. At ito na nga ang kaganapan sa loob nga ng Payamansyon. Ayan, payapang kumakain nga si Tortoli at si Tortilli dito. Sa sobrang takam nga nitong si Ellie at baka hindi nga daw siya makapagbigil, ito nga at lumayo na nga, dito na nga lang daw siya tatambay sa may gilid nga. Ay, pustahan tayo mga mare ko, ay pamaya-maya lang ay mag-vroom-vroom na yan dyan. Tinulungan ko na nga din ang tortculets para nga madali na nga din sila. Ay, wititit, ay sabi ko sa inyo, mag-vroom-vroom talaga yan. Ellie, come on. Doon ka na mag-vroom-vroom sa loob. Let's go, come on. I have a lot of stuff to do, come on. Ellie. Ellie, let's go. Ellie. Ay, Diyos ko, ang bata nga talaga ay kahirap nga tawagan na i-vroom-vroom ng vroom-vroom. Ayaw maglubay. At nung akin na nga siyang binuhat, wala naman na din talaga siyang nagawa at wala siyang no choice. Kaya ayun, dito na nga sa loob nag-vroom-vroom. Yung higaan nga niya ay inilagay ko na nga lang na nga din sa may sinag nga ng araw dahil ayan talaga ang gusto niya. Ang cutie patuti nga ni Ellie, oh, kita niyo, oh, ay kabango niyan. At pagka uwi nga ng papabas ni Ellie, ito nga, pinaayos ko na nga yung in-order ko ng stroller kay Ellie. Ay, hindi ako magaling sa mga pagkukumpuni ng mga chururut bambam na yan. At bogs, ito na nga mga mare ko at okay na nga ang stroller nga ni Ellie. Nakakatuwa nga na din dahil kahit mura nga ito sa Amazon ay talagang maganda naman siya. Isa pa nga sa nakakatuwa ay napo-fold nga din siya. At yan lang muna for today's vlog. Thank you for watching and see you guys on our next one.